Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, forced evacuation sa mga residente sa North Cotabato at Maguindanao pinatupad dahil sa walang tigil na pag-ulan. Salvage operational plan sa sumadsad na USS Guardian sa Tabataha Reef. Ihahayag ng PCG, Notice of Violation America pinadala na. I-inform lang po natin sila, nagbibigay po tayo ng formal na notice sa kanila na itong mga bagay na ito ang nilabag nila sa batas ng Tubatahan. Black sand mining sa mga coastal towns sa Cagayan may endorso ng TPWH ayon sa MGB. Nagamit po ang dredging project for control para ho mamina ang ginto. Ang problema nga lang po natin, talaga hong may endorsement po ang DPWH. Certified po nila na flood control. Multiple murder case laban kay Superintendent Hansel Marantan. Pinabubuhay ng pamilya ng mga nasawi sa Timonan, Quezon incident. Headlines. Ang pangkalakalaan, produksyon ng gulay sa Benguet hindi apektado sa naranasang malamig na panahon. Headlines. At sa ibayong dagat, British drug courier nakatakdang bitayin sa Indonesia. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Vigan, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas! Tanghali po tayo ngayon ng Miyerkules na 23 na Enero 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Sa po ni Weng de la Peña, si Buddy Oberas. Live tayo sa DXPR 603 RMN Pagadian, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro at DYHB 747 RMN Bacolod. Live din tayo international by www.rmnews.com at WRMN New York, USA. RMN News Nationwide. RMN News Panahon. Kasama sa panahon na tili po nakataas yung gale warning na tinatawag sa Northern Seaboard ng Northern Luzon, Eastern Seaboard din ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, ang babalay bunsod po ng malalaking alon sa kalagatang dulot ng Northeast Monsoon. At dahil dyan, pinapayuhan ng mga papalaot na maliliit na sasakyang pandagat, maging alerto raw po kayo at maging maingat. At samantala, binabantay naman ang isang low pressure area na mataan sa timog silangan ng Jensen na nagdudulot ng pag-ulan sa Davao, Caraga Region at sa Soc-Sargen Province kahapon pa. Sa ngayon, tiniyak ng Pag-asa na medyo humina po yung pag-ulan sa naturang rehiyon bagamat nakararanas pa rin na maulap na kalangitan. Nagpatupad na ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng forced evacuation sa mga residente sa North Cotabato at Maguindanao matapos sumapaw ang Paggalungan River dulot ng malakas na pagulan mula pa rin kahapon. Dahil sa pag-apaw ng ilog, lagpas tuhod po yung tubig baha sa Pikit at Kabaka, North Cotabato, kaya din sa Paggalungan at Dato Montawal sa Maguindanao. Una rito, kahapon umaga, nilikas din ilang pamilya sa Davao, sa Caraga at Soc-Sargen Region dahil sa malakas na pagulan. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, 6 na katao na po ang nasawi, habang 4 naman ang nawawala sa pagulan at pagbaha sa Mindanao dulot ng tail end ng isang cold front. Mabot na sa may 40,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha.
Nakatakdang ihayag ngayong araw ng mga divers at ng kinomisyong Salvor ang kanilang salvage operational plan kaugnay po sa sumadsad na USS Guardian sa Tubataha Reef. Ay may makaraang makapagsagawa na inisyal o paunang pagsisid ng tropa ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Navy sa lugar kung saan sumadsad ang barko na Amerikano. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commander Armand Balilo, layunin po nitong maiwasan ng mas malaking pinsala pa sa mga corals. Samantala na ang banama ng PCG at maging ang mga bumubuo ng Interagency Task Force Guardian na mabalang pa ang isasagawang salvage operation dahil sa low pressure area sa Mindanao. Ipinadala na ng mga otoridad ang notice of violation sa US Navy sa pagpasok ng USS Guardian na walang paalam sa Tubataha Reef sa Sulu Sea. Dapat din na off-limit sa navigation ang nasabing lugar maliban na lamang sa pagpunta ng mga turista na may permiso ng Marine Park kung saan nakasaad sa batas na makukulong at pagmumultahin na hanggang 300,000 pesos ang mga papasok sa lugar na walang pahintulot. Sa interview ng RMN kay Tubataha Marine Park Superintendent Angelique Songko, ipinapaalam sa sulat na kanilang magmulta o pagmumultahin ang US at babayaran din ang mga damage pong coral reef. Ayon kay Songko, sa ngayon wala pa silang eksaktong bilang kung magkano o halaga ang naging danyos sa Tubataha, lalo na't hindi pa naalis ang USS Guardian. Hinihintay nga po natin alisin ang boat at malaman kung ano yung eksaktong extent ng coral damage. Yung mga iba pong mga fines and penalties ay kailangan pa pong i-determine sapagkat meron pong, for example, yun pong administrative fine for entering without a permit between 100,000 to 300,000 pesos. Ganun po may range. So, i-specify po yun ng family. Inasahan po natin ay hindi na po natin pahahabain pang yung usapan na ganun ay bayaran na lang po yung danyos. Yun na lang po sana. Yun naman po ang ginagawa ng lahat ng taong nakakasira. Wala pang statement po mga kasama opisyal galing sa US Embassy kaugnay sa insidente. Nanawagan naman ngayon ang Gabriela Women's Party List sa administrasyong akinong ibasura ng Visiting Forces Agreement o BFA sa pagitan ng Estados Unidos. Sa interview ng RMN kay Gabriela, Women's Party List Representative Luz Biminda Ilagan, harap-harapan anya ang ginagawang paglabag ng Amerika sa mga batas sa Pilipinas, kung saan ang pinakahuli dyan ay ang pagpasok sa Tubataha Reef na walang permiso. Pinaalis na nga natin noon ay bumabalik at hanggang ngayon mas malaki ang nasisira nila para sa amin sa mga kababaihan. Mas actual yung damage. Kung kaya parang dumulutang talaga, no? Na matagal na natin sinasabi, kaibigan naman natin yung mga Amerikano. Sa totoo na hindi naman tayo galit sa individual na Amerikano. Ang atin ay yung polisiya nila at saka yung paghihimasok. At saka yung bang dahil sila nga ay superpower at garapala na nga ang pagpasok dito sa atin at paglabag ng ating mga batas. Ayon pa kay Ilagan mga kasama, isa raw hong magnet ang BFA kung saan ang hikayat ito sa ibang bansa na manghimasok sa Pilipinas at dahilan din ng pag-usbong ng prostitusyon sa ginagawang aliwan ng bansa ng mga Amerikano. Binigyan din pa ni Ilagan na hindi patas o one-sided ang BFA sa maraming bagay kahit marapat lamang na ibasura nito ng pamahalaan. Ang Visiting Forces Agreement ay one-sided. Hindi nga siya fair. Ang Amerikano, ang tingin nila dyan sa Visiting Forces Agreement lang. Kung ang mga Pilipino ba ay pumupunta doon sa Amerika, bibigyan ba ng the same privileges na binibigay natin sa mga Amerikano dito? Dahil sa VFA, hindi sila kailangan kumuha ng lisensya. Pwede silang labas-pasok. Pwede silang mag-enjoy ng mga privileges na kung ano-ano ang pinapapasok nila dito sa ating bansa. Hindi sila pwedeng i-arrest yung nangyari kay Nicole o pinakawalan. So kahit meron silang nilalabag, ay hindi tayo makakahabol sa kanila dahil nga merong agreement na gano'n. Hindi rin naniniwala ang grupo na faulty map ang dahilan kahit napadpad ang USS Guardian sa pinagbabawal na lugar at iuturing po isang World Heritage Site. RMN News Nationwide. Mga kasama, may endorso ng Department of Public Works and Highways sa DPWH ang karamihan sa mga black sand mining sa Cagayan. Yan ay inihag ni Mines and Geosciences Bureau Director Leo Hazareno sa interview ng RMN kaugnay sa lumalawak na pagmimina pa rin sa mga coastal towns sa nasabing probinsya.
Ayon kay Hasareno, kadalasang ginagawa ng madayuhang nagmimina ay mag-apply ng permit sa DPWH para sa dredging at flood control project kung saan ginagamit naman para makapagmina ng black sand. May ganun pong suspicion na ginagamit po ang dredging project or control para ho mamina ang ginto. Ang problema nga lang po natin, talaga hong may endorsement po ang DPWH. Certified po nila na flood control. Tapos yung nakuha ho nilang graba sa dredging ay ina-apply naman po nila ng mineral processing permit para ho makuha yung black sand, yung magnetite. Aminado si Hasareno na tali ang kanilang kamay para mapahinto ang madayuhan sa pagmimina sa mga coastal towns sa Cagayan. Una na rin nagrally ang mga residente sa Cagayan para hinto ang black sand mining dahil na rin sa pinsalang dulot nito. Sa interview ng RMN kay Felix Magado ng Homeowner Association sa Alyasitan, Pamplona, Cagayan, kinalampag po nila ang DENR-MGB dahil sa patuloy na pagmimina na walang permiso sa lugar. Panawagan po namin sa MGB, sa DNR at sa ating gobyerno, sa ating Presidenteng Aquino na kung pwede ay pahintuin na ang pagmimina hindi lang po dito sa lugar namin na Pamplona, kundi sa buong Cagayan at sa buong Pilipinas dahil marami pong napipinsala. Dapat ihinto na at huwag pahintulutan na pasukin kami ng mga dayuhan. Dapat yung mga dayuhan na walang kaukulang permiso na gustong pasukin ang aming mga kabahayan, sirain ang aming kalupaan at mga kabuhayan. Dapat po ay hulihin riyan at paalisin sa Pilipinas. Sina MGB Director Leo Hasareno at Felix Magado sa interview ng RMN. Muling pinabubuhay naman ng mga magulang ng mga biktima ng Ortigas dropout ang kasong multiple murder laban kay Police Senior Inspector Hansel Marantan. Bukod kay Marantan, damay din sa kaso ang 10 pang pulis. Ito'y kasunod po ng paglutang ni Monique Coonjing Liao at Ernesto Manzano, mga kaanak na mga napaslang na sina Anton Coonjing at Francis Xavier Manzano. Dito yung mapila mga kaanak ng mga biktimang i-reconsider raw ng Pangulong Noy ang pag-iimbestiga sa kaso at pagsampa ng kaukulang kaso pa rin sa grupo ni Marantan na responsable sa pagkamatay ng mga biktima. Matatandang pinagbabaril ng mga pulis na Coonjing, Manzano at Brian Anthony Dulay habang nasa loob ng kulay pulang sasakyan noong Nobyembre 2005 pa dyan sa Ortigas Center kung saan umabot po sa 76 na tama ng bala ang bumaon sa kotse at katawan ng 3 biktima. Investigasyon ng PNP kaugnay sa pagkakasangkot ng pulis at timon ng incident, wala pa ring resulta. Sama natin sa Balita Live, Rhea Mamogay. RMN Report. Wala pa rin resulta isinasagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service patungkol sa pagkakasangkot ng ilang mga pulis sa Timonan, Quezon noong Enero at 6. Ayon kay PNP Chief Director General Alan Purisima, patuloy pa rin niyang hinihintay para maisumite ng IAS ang kabuang findings ng madugong checkpoint operation para malaman ang bigat na kasong posibleng isampa nila sa grupo ni na Superintendent Hansel Marantana at iba pang operatibang kasama sa operasyon. Pero paglilinaw ni Purisima, nasa administrative aspect lamang ang sentro ng investigasyon ng IAS habang nasa NBI na ang pagdedetermina sa criminal aspect ng mga akusadong pulis. Wala namang deadline na tinakda ang Chief PNP sa IAS para tapusin ito ang pagsisiyasat at maibigay sa kanya ang report. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak, RMN. Radyo mo, Nationwide. RMN News, Negosyo. Kasama ni ratipihan na po ng Senado ang local absentee voting for media. Abangan ang detalye ng balitang yan, samantala sagana naman ang produksyon ng mga Highland vegetables mula sa Benguet. Yan ay sa bila na nararanasang napakalamig hong panahon sa lalawigang pumapalo na sa 7 hanggang 8 degrees Celsius. Kasabay niyan tinak ni Benguet Governor Nestor Pongwan na mabibili pa rin sa napakamurang halaga ang gulay sa nilang lugar. Katunayan, nasa 5 hanggang 8 piso ang kada kilo ho ng repolyo, cauliflower, maging ang broccoli wala pa 10 piso per kilo habang ang bell pepper naman nasa 20 pesos bawat kilo. At sa kabila nito, sinabi ni Governor Pongwan na nalulungkot po ang mga vendor dahil kakaunti naman ang bumibili ng gulay. Yun ang problema namin dito, napakarami ang gulay. Napakarami talaga. Overproduction ngayon kukunti lang namimili. Mas ibig sabihin, mas marami yung production kaysa namimili. Si Benguet Governor Pongwan sa interview ng RMN. RMN News Abroad. Nadakdama asamang bitayan isang babaeng Briton sa Bali, Indonesia matapos mapatunayang guilty sa pagpupuslit ng pinagbabawal na gamot. Kapatid na naaresto ang 56 anyos na suspect na si Lindsay Sandy Ford noong May 2012 sa Bali Airport kung saan natagpuan sa kanyang bagahe ang 3.8 kilograms na cocaine nagkakahalaga ng 1.6 million pounds.
Dahilan noon ng suspect, pinilit lamang ng isang criminal gang na dalhin niya ang bawal na gamot mula sa Thailand papuntang Bali, Indonesia. Una nang binigyan ng 15-year prison sentence si Sandy Ford pero binawi ito ng korte at pinatawan po ng parusang kamatayan dahil sa pagdungis umano ito sa imahe ng Indonesia. Tanging presidential clemency o pagkalap ng ibang ebidensya ang paraan para makaligtas pa siya sa bitay. Live tayo mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyong narinig ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Tanghali tayo ng Miyerkules ngayon na 23 de Enero 2013. Sa mga taga Bacolod, susunod dyan ang RMN News Diretso Balitang Bacolod sa DOASB 747. Panoorin niyo po aming pagbabalita alas 7 at alas 12 ng tanghali sa YouTube mga kasama. I-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo sa serbisyo publiko sa ngalan po ni Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. RMN, radyo mo nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nation.